Angeline's POV. Kumibit balikat si Nadia at tumaktong nazizipper ang bibig niya dalhin sa sobrang kadaldalan. Napailing ako at agad ngumiti matapos umalis. Nang nasa unahan at ako na nasa harap ng counter. Miss, isang bote nga rito? Nilabas ko ang botelya ng gamot na agad kinuha ng pharmacist. Tinipan nito ang pangalan sa mini-computer. Miss, kulay orange ba yung gamot na yan? Simpleng tanong ko. Hindi po ma'am, pink po. Binalik din ito sa akin ng botelya. Awang ang labing napadikit ako sa glass counter. Pero orange yung laman niya nung binili ng asawa ko. Ito nga oh. Binuksan ko ang botelya at pinakitang orange tablets doon. Nangunot ang noon nito. Kinuhang botelya. Naglabas sa ilang pirasong tableta at inamoy po yun. Sure po ako, pink ang tablet itong brand na to. Kaya paano naging orange po? Takang tanong nito. Kumakabog ang puso ko at halos di rin pansinin si Nadia na napunta sa gilid ko at naging kuryoso. Pero tingin mo, ano yung orange tablet na yan, miss? Singit ni Nadia. Agad inamoy ulit ng pharmacist ang gamot at nangingiting nailing. Hindi ko alam, pero nainis ako kung kahit nataasan ko siya ng ilay. Miss, huwag kang umiti lang dyan. Pinainom yan sa akin ng mister ko kung kaya't gusto ko malaman kung ano yan. Gusto po yata kayong maging healthy ng mister ninyo, ma'am? Malumanin na sabi nito. Huh? How did you say so? Nothing to worry, ma'am. The pill or the vitamin rather is harmless. Absorbic acid lang naman yan, ma'am. At saka wala naman po yatang pumapanaw sa ascorbic acid. What? Magkapanabay na tanong namin ni Nadia. Seriously, ascorbic acid as in vitamin C? Nalolokang tanong ni Nadia na hindi na tumigil sa pagtawa na makapasok kami sa loob ng sasakyan. Halos kumunot na ang noon ni Adi katititig sa kanya. Akala yata napabaliw na. Ako man di makapaniwala kanina na vitamin pa lang iniinom kong gamot. Ilang beses ko pa talagang tinanong sa pharmacist at nang makumpirma, nakagat ko ang labi sa pagpipigil mangiti. Hindi ako naiinis bagkos tila binungkusan ng init ng puso ko sa tuwa. Tumigil ka nga, Nadia. Ipapatigil ko ang sasakyan at iiwan ka rito kapag di ka pa tumigil. Mahinang banta ko. Pilit itong tinikom ang bibig ngunit kumakawala pa rin ng munting pagtawa nito. Kasi naman, Angeline, apaka-genius ng CEO mo. Humalakak pa ito ulit. Akala ko ikaw tong desperadang mabuntis, pero mukhang itong si Andre ang mamimikot. Napailing pa ako at napasapo sa noo. Pagyuko ko siya namang guhit ng ngiti sa labi ko. I didn't know that Andre could do something like this. Kaya pala kalmado to na painumin ako kuno ng birth control pills. Hays. Hihintayin ko na lang kung sino unang aamin sa inyo. Humagikik ito. Tumikim ako at nagangat ng tingin. Ayokong umasa pero hindi naman ako sasuko. Baka talagang ayaw niya lang uminom ako ng gamot na may side effect. Ayaw kanyang magtago ulit. Kasamang bunso niya. Nadia, shut up ka nga. Ang bilis mo mag-conclude. Pigil ko sa kanya. Pustahan tayo. Months na kayo nasa isang bubong at hindi ako inosente para isiping natutulog lang kayo, Angeline. Bulong nito sa tenga ko. See a doctor, then let's find out. I'm 100% sure you're carrying another Montero. Dagdag pa nito. Yun tuloy ang umikot sa isipan ko hanggang makarating sa kumpanya. Ngiting-ngiti pang bruha habang kinakawin kami ni Ate. Pinahatid ko na lang din siya sa driver bilang pasasalamat sa pagsama niya. Pagpasok sa lobby, humigpit ang hawak ko sa kamay ni Ate. Nakinalingon nito, ngunit ginitian ko kung kaya't bumalik sa harapan ng atensyon nito. Hindi ko alam pero kabado ako. Ang hirap pala pag may alam kang isang bagay na pilit mong tinatago dahil baka kapag nalaman ay magbago ng ihip ng hangin. Mama, am I having a baby brother? Tanong ni Adi pagkapasok sa elevator. Huh? No baby, your tita Nadia is just kidding. Asyumera kasi yun eh. Don't tell your daddy about this, ha? Baka kasi sabihin nga ng bata kay Andre na buntis ako kahit di naman. Ayoko rin kasing mag-conclude lalo pat wala naman ako morning sickness. Hindi ko naman naramdaman o naranasan ng mga naranasan ko nung pinagbubuntis si Adi. Akala ko po meron na, Mama. Medyo malungkot nitong bigkas. But it's okay. Daddy will be my playmate for the meantime and Lolo too. Ngumisi pa to na tila may plano na agad sa gusto niyang laro. Be patient, baby. A blessing is worth the wait. Ngumiti ako at maingat siyang hila palabas. Matapos bumukas ng elevator, paglabas pa lang nagsipaglingunan na sina Melanie.
Karina at Edril, maging si Baron na kalalabas lang sa opisina, umaktong itatawag kay Andre ang pagdating namin. Ngunit sinensyon ko siyang hindi. Bumuntong hininga ito at lumapit. I don't think it's a perfect timing that you are here, ma'am. Ngumiwi si Baron na kinakunot ng noo ko. What do you mean? Sasaglit lang kami ni Adi at uuwi rin kami agad. Napatango ito ngunit di pa rin kami hinigaang lumakad patungo sa opisina. 5 minutes more maybe. Let's wait for Mr. Andre's meeting to be done. Magalang pa nitong nilahad ang upuan. Panay pa rin ang hila ni Adi sa kamay ko patungo sa opisina. Baka pwede naman pumasok na. Excited kasi si Adi. Baka si Gueco or Anton lang naman sa loob ng office niya. Ngunit natahimik to at hindi agad nakasagot. Doon ako natigilan at kinabahan. When did he start having meetings inside his office aside from his relatives? May katarayang tanong ko. Nasipagala ang mga upuan nila Melanie. Tanda na nakikinig sila ngunit di ko pinansin. Mama, I wanna see Daddy now. Mas tinahak pang akong lalo ni Daddy. Answer me, Baron? Sa malamig kong boses, hindi ko alam. Ngunit nung makitang namutla ang mukha nito'y tinamaan ako ng pangamba. Iba ang naiisip ko at ayoko yun ang datnan namin ng anak ko. Ayoko makitang may babae si Andre sa loob ng opisina. Fine, I will find it myself. Agad akong tumalikod at nagpatangay kay Adi. Ma'am Angeline, 5 minutes pa po. Habol sa akin ni Baron. Umirap ako at umiling. 5 minutes? Hindi ba nila kaya mag-quickie? Inis kong tanong. Po, mali po. Di pa nito natapos ang sasabihin matapos kong buksan ang pintuan at bumungad sa mata ko si Zebby at Sam na nakaupo sa upuan sa harap ng mesa ni Andre. Huli ko pa silang nagtatagisan ng tingin, ngunit nang sumigaw ng daddy si Adi na nagpunta sa amin ng atensyon nila. Kita kong gulat sa mga mata ni Andre at pagkataranta. Nagmadali pa tong tumayo at sinalubong si Adi. Binuhat bago ko nilingon na kunot na ang noo. Hindi yata masayang nakita kong nakikipagnegosasyon to sa dalawa kong kapatid na naghahabol sa kanya. Mula kay Andre nilingon ko ang dalawa na parehong nakataas ang kilay. Binugso ako ng galit matapos makita na mas matapang pang tingin sa akin ni Sam. Naniningkit ang tingin ko sa kanya at bumalik lang sa alaala ko ang takaniyang pagpapainom sa akin ng kung anong powder medicine. Oh, the chip is here. Mahiya ka nga, Angeline, dinudumihan mong kumpanya. Please lang wag mong ikalat dito ang pagiging cheap mo. Pinakatitigan pa ako nito bago inirapan. Napamang ako ngunit bago magsalita, nilingon ko si Adi na inosente lang nagmamasid habang nasa braso ni Andre. Cover your ears, baby. You shouldn't hear anything here. Malugod itong tumango at tinakpan nga ang tenga niya. Nalipat pa kay Andre ang seryoso kong titig. Calm down, Angeline. Don't make a scene here. Shut up, Andre. Natigilan to at nakita ko nagtagis ang ngipin niya, ngunit wala akong pakialam. Mukhang nalimutan niyang may atraso sa akin si Sam, pero ako, hindi ko yun malilimutan kailanman. Nagkatitigan kami at kita kong banta sa mga titig na iyon, at para ko nang inaalay ang sarili sa kadiliman. Hindi ako mapipigilan ng mga titig niya. Baling kong atensyon kila Zebby at Sam. Ngumisi ako at pinasadahan na din sila ng tingin, mula ulo hanggang paa. Kita ko pang napaatras si Sam base sa tunog ng upuan. Cheap? Bakit? Gold ba kayo? Tinaas ko ang kilay ko. Ayos maging cheap kesa naman mahilig magtangka ng buhay. But since you want a game, I will leave you a riddle. Next time, know where your shoes are because the next thing you will know, they are 6 feet under the ground. May pagbabantang bigkas ko. Parehong umawang ang mga labi nila ngunit agad kong binali ang atensyon kay Andre at tinuro si Adi. Bantayin mo yung anak mo at huwag kang humarot sa mga taong malaki lang inaharap pero hindi ang puso. Sigaw ko sa kanya. Dinig kong nagpasinghapan si Zebby, ngunit tumalikod na ako tuloy-tuloy na naglakad kahit pa nagmumura si Andre at tinatawag ang pangalan ko. Sa kabilang banda, kulang ang salitang naggigigil ako para sa nararamdaman ko ngayon. Sumisiglap ang galit ko sa tuwing naalala si Sam. Alam ko kailangan kong kumalma pero nahihirapan ako. Nakailang beses na nga ako tumawag kay Nadia kaso di niya sinasagot. Sobra na to. Lord, ayoko pong magreklamo pero why naman ganito? Sumamayata ang pakiramdam ko sa galit kung kaya sinubukan kong huminga na malalim. Dumiretso din ako sa kusina at naglabas sa malamig na tubig. Uminom at sumandal sa lababo. Kanina ang angas ko kuno pero kung iisipin, ginalit ko na naman si Andre.
Nakagat ko ang labi sa naisip. Sana lang hindi bumaliktad ang isip nun at magpa-auto kila Zebby. Napabuntong hininga ako at bumalik ng sala. Ilang beses ko ring sinilip ang labas para lang masigurado na hindi ako sinundan ni Andre. Kampante naman akong iwan sa kanya si Adi, pero di ako kampante na magiging mabait pa siya sa akin. Padaustos akong humiga sa kama. Tumingal na at tinayaang namnamin ang nangyayari sa buhay ko. Tinaig ko pa ang bida sa teleserye. Nakakainis, pero kailangan kayanin. Bala ko nga sanang tumayo ngunit naagaw na cellphone ko na nasa center table ang aking atensyon. Nagva-vibrate iyon. Napairap ako sa kaisipang si Andre yon, ngunit naikuyom ko mga palad matapos makitang galing kay Mommy. From Mrs. Curtis. Ungrateful daughter. For the moment, enjoy your temporary crown. Just wait and see until Don Dante Montero announces Zebby's victory. She's more deserving to be with the wife of CEO than you, Angeline. Matapos mabasa yun, muling nagwala ang puso ko. At matapos mabasa yon, ang bigat sa puso. Na hindi talaga pantay ang mundo kagaya ng pagmamahal ng ina ko. Kahit ba katiting na kasiyahan para sa akin, wala. Naisip ko ni minsan kaya naisip niyang nasasaktan ako at hindi masaya. O baka ni hindi nga yata sumagi sa isip niya ang tanong na, kamusta na ang anak kong si Angeline? Nag-init ang sulok ng mga mata ko. At ang balak na pagtayo na uwi sa muli kong paghilata sa sofa. Lalong bumibigat ang pakiramdam ko sa tuwing naiisip na walang may pakialam kung buhay man ako o hindi. Hanggang kailangan mag-seek ng approval? Salot na nga sa lipunan, salot pa rin sa sarili mga magulang. I tried my hardest not to cry as I gripped harder on my cellphone. And when I felt my hot tears were about to burst, I closed my eyes tightly and felt my silent pain inside. I may have Addie and Andre, but still, the young Angeline still wants to be loved by her parents. I'm still dreaming of having that childhood that I never had, that one, with a complete family. At that moment, the silence made me realize that I was alone in this battle just like before. I may have certain people that matters to me, but the chaos of my own mind and heart is quite this loud to reach for those who don't even give about me. I let my silent tears fall as I let myself be drowned in sleepiness and hope that when I open my eyes, I will see hope. And yet, after a long sleep, I guess, I still woke up the same sofa, as if someone was staring at me intently. Nagkusot pa ako ng mata kong namukto sa tahimik na pag-iyak kanina. Marahang umupo at balak tumayo na mahagip ng tingin ko ang bulto ni Andre. Ako mismo natigilan matapos makitang nasa dulong single sofa ito, nakaupo sa gilid ng sandalan, nakahalukip-kip at nanunuot ang ihip ng hangin. Sa buto ang titig sa akin. Who told you to go home here alone? Malamig nitong tanong. Nanginig man ang kalamnan ko, ipilit kong tinapatan ng titig dito. Di para awayin siya, kundi para ipakitang hindi ako takot sa kanya. Where's Addie? Bakit di mo kasamang anak ko? Yun ang una kong puna. Walang boses ni Addie o presensya nito sa paligid, kung kaya binugso ako ng kaunting kaba. Sinong may sabi sa'yo na ipahiya mo ako, Miss Dimasupil? And who told you to conclude however it was with what your eyes could see? Imbes sagutin ako kung nasan si Addie, binato niya lang ako ng mga tanong na iyon. Nagsalubong ang kilay ko at sinamaan siya ng tingin. I am not your puppet. I own you now, Angeline. Anong karapatan mong ipahiya ako? You should not walk away when someone is asking you to stay. Napalunok ako. Di ko alam kung kikiligin ako o matatakot lalo dahil doon. Alam ko lang ay Andre na nakilala ko noon ang kaharap ko at hindi ang Andre na nakasalo sa mga nakalipas na buwan. This man in front of me dominates an elusive aura. He's hard to read and hard to please. Umiwas ako ng tingin. Kinuha ang cellphone ko at tumayo para makaalis na roon. Bakit ako mananatili kung wala naman dito ang anak ko? Hahanapin ko lang ang anak ko? I am not talking about Addie. I'm talking about how you turned your back easily and didn't mind me shouting your name just to stop you. Puno ng hinanakit na sabat nito. Natigilan ang mga paa ko at bahagyang umawang ang labi. Ano bang gusto nitong gawin ko? Manatili sa opisina kahit nandun ang taong nagbabalak lumason sa akin? Well, peste sila because I am not like that. Why would I stay in a place where you welcome criminals? And why would I stay if I already saw your future wife in front of you? And one more thing, you're late. Dapat kanina pa sumunod at di ngayon na nakatulog na ako't lahat. I have been standing here for hours now, Miss Dimasupil. I have been staring at you the whole time,
wanting so badly to wake you up and scold you, but I chose to stay silent and wait for you to wake up. And let me just correct you. No one dictates my future aside from me. Binigkas ni Andre yon gamit ang may kalamigang boses, ngunit masasalamin daw ng pag-aalala.